Bakit daw itong si Christine ay hindi na nariringgan? Sila ba ay binusalan? Si Nico Natividad, binubugbog ngayon. Anong lagay? Nasa ospital na ba? Bakit daw ginagamit pa rin ni Sian Lim si Kim Chu? Eh kasi naman kuya, baka may pelikulang pinopromote. Kasalang rin lang ang pinag-uusapan. Si Dennis Padilla kaya kuya ang maghahatid kay Julia sa altar. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Oh, si Ate Morena! At ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. Ichika mo na! Dali! Ako, Diyos ko po, mainit pa rin pinag-uusapan ngayon, ano? Oo. Yan nga, o, di ba? Yung, especially for you. Ay. Bakit daw itong si Christine ay hindi na nariringgan? Bakit daw wala ng follow-up itong si Jello? Yung nag-upload ng video kung saan si Christine ay umiiyak na nagpapaliwanag sa staff ng It's Showtime na kausap nito sa telepono. Kung saan naka-loudspeaker, no? At sinasabing, huwag niyo po akong pagmukhaing tanga. Huwag niyo naman akong gawing tanga. Something to that effect. Bakit daw wala nang naririnig sa kanila? Sila ba ay binusalan? O na-realize nilang may mali din sa part nila? Yan ngayon yung mga pinag-uusapan habang nakalimutan kong mag-make-up. Ha? Bakit nga ba kasi hindi? Parang ang dami mo namang time eh. Oo. Gusto ko, andito pa naman tayo sa Acropora Beach Diba? Resort dito sa Midilin, Cebu. Habang nakaharap tayo sa sunset, Oo, di ba? ayan. Oo. Oh, tapos, di ba, yung mga, tinawa yung Bougainvillea, Diyos ko. Di ba? Palong-palo. Oo, dito yata galing yung alamat ng Bougainvillea. Sa dami ng Bougainvillea dito sa... Ayan, di ba, nasasinaga na ako ng araw. Yes. Lalo tuloy bumukit yung mukha ko. Mukha na akong kabukit. Ayan na, nilalait ko yung sarili ko. Tapos, kayo naman ang next. Para balance. Joke lang. Ayan nga. So, anyway, mahabang usapin pa ito, no? Kung mapapansin natin, no, mga 2 araw bago ito ilabasan, no? Talagang ang binubugbog ngayon, yung mga nagsabi ng komento na pabor doon kina Christine at Axel. Yung mga nakikisimpatya. Oo. At yun nga ay sina Nico Loco, si Juliana Pariscova, oo, si Direk Daryl Yap. Oo, na sinabi ni Direk Daryl na wala silang gap or anything ni Vice Ganda, yung kanyang opinion lang ang kanya binibigay. Tapos si Nico Natividad, binubugbog ngayon. Ha, kuya? Binubugbog na yun? Alam mo, hindi na Kuya, tumipantay yung di makeup. ko nga. Anong lagay? Nasa ospital na ba? Wala, nasa skincare clinic lang. Oo, ipapaganito rin ang mukha. Kasi naman, iba yung makeup na nadala ko. Anyway, alam, gugulat-gulat ka dyan, Mena. Hindi binubugbog ng mga netizen. Oo. Na si Nico daw ay walang utang na loob. Na isa raw si Meme Vice at tumulong sa kanya. At ang It's Showtime ay naging bahagi rin ng karir ni Nico Natividad. Tapos meron pa na pinapaalis siya sa Batang Quiapo. Ganyan. Oo. Pero syempre, sinabi ko dun sa nahuli nating vlog, no? Na hindi naman para magpa-impluensya si Coco sa tawag ng mga netizen. Diba? Maging si Vice Ganda naman siguro ay hindi naman niya gagamitin ng kanyang powers porque close sila ni Coco. At sasabihin kay Coco, Coco, pwede ba tanggalin mo na itong si Nico Natividad? Hindi naman ganun si Vice, in fairness to Vice. Kaya, ewan ko itong mga netizen talagang yung sinasabi nga nilang nakikisawsaw. Lahat na talaga nakikisawsaw. Pero yun nga, ang dami nagtatanong, Nay, kamusta na kaya si Christine? Ayun nga, so hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ni Basilio. Ha? Si Sisa ba yan? Iba yun. Nag-replay lang. Anyway, Oo, hindi. actually, Yun sa mga na nga. huntahan ngayon, yun ang natatanong, kamusta na kaya? Yun na nga, kasi may mga naririnig-rinig tayo, may nagbabanta sa buhay ni Christine, nagbabanta sa buhay ni Jello, di ba? Alam mo, ang asong mangangagat, hindi na yan kakahuli.
kakagating ka na lang yan. Ganon yan. Oo. Siyempre, maiintindihan natin ang kanilang pananahimik. Kasi baka naman pinili na nilang manahimik. Di ba? O baka naman napagtanto nila na hindi ito titigil hanggat yung magkabilang kampo ay nagsasalita. Kaya ito nga, dito sa nakaraang episode ng It's Showtime, di ba? Okay, so iniuugnay na naman nila na nagpaparinig ulit si Vice Ganda. Ano ang sabi ni Vice? Ay, eto na yun, ha? Nasa sulat. Oh, 1 year. 1 year lang naman ang inatras mo. Kaya namin kumpitin yan. Sige, iatras mo. Sige, retract mo ang message mo. I-delete mo, ganon. Ganon. so sari-sari yung komento ng mga netizen, ano? Kung kanino iniuugnay iyon, pahayag na yon ni Vice. Eh kuya, baka kay Nico. Eh kasi di ba dinilit niya kagad yung mga post niya? Oh, exactly, yan yung isa. Tapos yung isa naman na nahimik. Umalma na rin si Nico, Loy. May paliwanag siya na kaya niya dinilit ang kanyang post ay dahil sa utos na rin ng kanyang manager. Hindi rin daw siya nagsisisi kung nagsalita siya ng kanyang saloobin at nagsalita rin siya para ipagtanggol ang ibang tao. Ang tanong nga niya sa mga bashers niya ay, kung ikukwento ko ba ang pinagdaanan at naranasan ko sa kanila, magbabago kaya ang tingin niyo sa akin? Siyempre daw hindi. Nako, hanggang saan kaya hantong ang isyong ito? Magkaayos pa kaya sina Nico at Vice Ganda? Kung akong tatanungin, feeling ko matatagalan pa. Feeling ko lang naman. Pero alam mo naman ngayon, ano, sa mga panahon, pansinin mo sensitive na yung mga tao ngayon. Kada buga ni Vice, may meaning na sa kanila. Oo, pero kung kilala natin si Vice, lagi naman siyang ganun. Kung sabihin mo nang nagpaparinig si Vice, baka nga nagpaparinig siya, pero wala siyang tinutukoy. Nasa audience na yon, nasa mga netizen na yon, kung anong gusto nilang isipin at kung sinong gusto nilang ituro na pinariringgan ni Vice kung sakali man na siya nagpaparinig. Wala pang closure yan. Diba? Magkakaroon at magkakaroon pa rin ng kurutan yan sa ere. Oo. Di natin alam dahil maldi-maldito din tong si Nico. Oo. Kukurot-kukurot din yan. O, di magkukurutan na lang. Diyos ko po, nakakaloka. Ay, Oo. paulit-ulit na lang. Oo. Ay, ulit. Parang naano ko yan. Yung paulit-ulit na yan. Parang sinabi yan ni Kim Chu. Ayun nga, yung paulit-ulit. Ayun ba diba? yan? O, hindi nga daw tumitigil. Parang paulit-ulit. Oo, Mama Loy. Ba't nadami naman dyan si Kim Chu? Walang kinalaman dyan si Kim Chu. Ibang Next topic na. na. Oo, ito yung may kaugnayan talaga doon sa panayam ni Nelson Canlas dito kay Sian Lim. Oo, at bahagi nga ng pahayag ni Sian Lim doon ay, ano nga, basa? Eto nga, Nay, nasulat to. Basa. Kung ako yung ng playtime about sa relationship, hindi po. Kung ako ba yung na playtime, hindi ko alam. Sabi niya ganon. At sinagot yan ni Kim Chu, no? Eto naman, sagot ni Kim Chu nung na-interview naman siya ni MJ Felipe. Oo, ang sabi. Sabi niya ganon. It ended. The journey was beautiful. Ayaw ko nang maging masama yung loob ko. Kasi paulit-ulit na lang. Let's give it a rest and let's leave respect to each other. Sabi niya ganon. So feeling ko ay hindi sila nag-end up na okay. Kasi kung nag-end up silang okay, napag-usapan nila yan na, wala nang magsasalita okay na tayo move on na tayo, move forward tayo. Kung meron ka ng shota, siyan, ako naman hayaan mo at nagpapaka-single ako. At nag-enjoy ako sa love team namin ni Paolo Avellino. Kaya lang sasalita pa ng ganun si Sian Lim. Kaya yung iba, ang pangontra nila ay bakit daw ginagamit pa rin ni Sian Lim si Kim Chu. Kasi naman kuya, baka may pelikulang pinopromote. Hindi ko ba pinapromote? Ay, yun yatang playtime. Yun nga. So, siguro ang sapanta ng mga netizen ay ginagamit nga ni Sian Lim itong si Kim Chu. Yung kanilang break up. Oo nga, Nay. Kasi di ba medyo matagal na. Noong December pa, 6 months na yun ago. Oo. Pero napag-uusapan pa din. At hindi pa rin siya makamove on, Mama Loy.
Alam mo, maldita ka talaga. Hindi, alam mo, sa pakiwari ng ilang babae, no, na nakikita ko sa mga post nila, no, parang hindi raw pinaiiral ni Sian Lim ang kanyang pagkalalaki sa puntong ito. Na sabi nila, ang lalaki daw, dapat hindi na nagsasalita pa doon sa kanilang nakaraan ni Kim Chiu. Pero wala naman siya binabanggit na pangalan. Siyempre, Diyos ko, kahit nga grade 1, alam ko sino tinutukoy. Ano ba naman, 12 years kayo yatang ni Kim. Tapos hindi nila, sino kaya yung tinutukoy? Tanga na lang ang magsasabi. Hindi mo alam. Diba? I mean, ako naman kasi, no, sa mga Pilipino, diba? Pagka nagkaka-splitan, inaasahan ng marami na hindi na nagsasalita yung lalaki. Na hinahayaan na lamang niya na dumaldal yung babae kung madaldal nga yung babae, di ba? Kuya, kung hindi magsasalita yan, ano pa pag-uusapan natin dito? Maganda nga na nagsalita si Sian Lim. Tama. Para marinig din ang kanyang panig. Ang bilis, di ba? Baka madali akong kausap sa ganyan. Tsaka kuya, dati lagi mo sinasabi, sana marinig natin yung panig ni Sian Lim. Kuya, ngayon nagsasalita yung tao, ayaw pa rin ninyo. Saan lugar yung tao, kuya? Gulo nyo naman, kuya. Alam mo, pwedeng last name mo na to. Oo nga. Hindi, ako naman, hindi, di ba, sa kustumbre nating mga Pilipino, parang medyo awkward at parang hindi tayo sanay na ang lalaki ay nagsasalita tungkol sa kanilang nakaraan. At saka usually na, di ba, yung iba, ina-expect yan nung habang fresh pa. Kasi ngayon nga medyo yung iba Tagal-tagal tumataas na. yung kilay na, ba't now lang? 6 months ago na yun, di ba? Yun yung ibang comment ng netizens. Mama Luy, may pinopromote nga. Hello, playtime ko. Laro din tong si Brenna, no? Anyway, alam mo, basta nasa mga tao na yan at lahat na lang naman nakikisawsaw, di makisawsaw na lahat. Di ba? Importante lang, balansehin din natin yung pag-opinion. Huwag tayong lalampas sa guhit. Oo nga, tama. Oo, yung may mga boundaries pa rin, lalo na hinireklamo ni Sian Lim, yung death threats na natatanggap yung kanyang nanay, Huwag yung naman po kanyang ganun. lola. Hindi ba? Na parang, bakit ay kailangan dumating sa ganong point? Itong mga nangyayari sa mga love teams, sa mga magsusyota, nag-ihiwalay, normal yan. Ang hindi normal, yung magsasend tayo ng mga death threats. Oo nga. Kuya, ang tanong, totoo bang may death threat? Alam kanina ka pa balimbing. Hindi ko yan, nagtatanong lang naman. Oo nga, hindi. Yan ang sinabi ni Sian Lim eh. Oo nga. Oo, di paniwalaan natin kung ano sinabi ni Sian Lim. Siya naman yun, di ba? Kung totoo man na may death threats, ay pangit ho yan. Lalo na mandadamay tayo na mga inosenteng tao. Tama. Oo, di ba? Oo, ngayon, i-enjoy muna ni Sian Lim, si Iris. At si Kim Chiu naman, ini-enjoy niya ang love team nila. Yung kanilang partnership ni Paolo Avellino sa What's Wrong with Secretary Kim at sa Linlang. Yes. Diba? At syempre sa Dubai, nandun si Kim Chiu. At si Paolo Avellino. Oo, para i-meet ang kanilang mga friends. Yes. Oo, sa Dubai, sa June 9. Today. Ay, diba? oo. Oo. At syempre, pag may Kim Chiu, syempre, I'm sure itatanong din sa kanya yan kung ano masasabi niya na ang kanyang ex-boyfriend na si Gerald Anderson ay malapit ng ikasal according sa interview ni Karen Davila kay Gerald. Kuya, teka muna. Bakit nadamay naman dyan si Gerald Anderson? Kasi ngayon yung interview ni Karen Davila kay Gerald na hindi naman na daw siya bata. 35 na siya. Siyempre, ang pinrioritize muna ni Gerald ay yung maisettle, mabigyan ng magandang bahay ang kanyang ina. Oo, tapos siya na ngayon. Kasi nga naman, totoo naman yun. 35 na si Che, di ba? At in fairness kay Che, marunong yan sa pera. Successful ng mga businesses, di ba? Yung kanilang Subic, yung kanyang resort doon. Oo, successful.
Tapos alam mo, Yung mga gym niya. oo, yung gym niya, yung third floor. Mm-mm. Oo, tapos meron pa yung yung mga nababalitaan ko pang good deeds ni Gerald. Ay, nako, oo. Marami siyang natutulungan. Sabihin mo ng mga kaibigan niya, natutulungan niya. Alam mo, tulungan niyang kaaway niya, hindi ba? Oo, yung mga kaibigan niya, sa panahong kailangan nila ng mga suporta ni Gerald, andyan si Gerald. Oo. So, malapit na mag-propose si Gerald Anderson kay Julia Barreto? Hindi naman natin alam, baka naman nag-propose na. Charot. Ha? Hindi natin alam, di ba? Baka naman, isa sa mga araw na ito ay mabalitaan natin mag-propose na si Gerald. Oy! Pero syempre, di ba, iisipin pa rin ng mga yan, teka muna, yung career ni Julia, may gagawin pa si Julia with Joshua, baka makaantala yon o makasagaban sa partnership naman ni Julia at saka ni Joshua. Pero at least alam na ng mga tao at tanggap na ng mga fans na iba ang personal sa ka-love team. Oo naman. Nay, ready na kaya si Julia Barreto mag-asawa kung magpropose na itong si Gerald Anderson? Alam mo, mararamdaman naman ng lalaki yan kung ready na yung babae. Pag nag-propose siya, alam niya mas positive yung, kumbaga, 90% positive ang sagot sa mga ganyan. At saka Lo naman, Loy, 27 na si Julia. 27 na pala siya. Oo. Di ba mukha siya 16? Oo nga eh. Oo. Kaya iniisip ko, hindi ba kaya masyado siyang bata? Yung pala, 27 na pala si Ate Julia. Correct, oo. Pwede na. Di ba? Teka, kuya. Kasalang rin lang ang pinag-uusapan. Si Dennis Padilla kaya, kuya, ang maghahatid kay Julia sa altar. Gusto mo ikaw na lang, isa-suggest ko. Hindi, kuya, siyempre natin siya. Ang layo na nararating natin, ano? Hinihintay pa natin yung proposal. Biglang wedding day na, yung naiisip ni Morena. Alam mo, sa totoo lang, aasahan niya yan na siya maghahatid. Siyempre siya tatay, hindi ba? Buhay pa naman siya eh. Kaya, hindi naman natin alam kung yun nga mangyayari dahil hindi naman tayong gagawa niyan. Si Yes. Gerald at si Julia. Kung sino-sino ang gusto nilang makita sa kanilang kasal. Yes. Pero ang gandang sight nun, Nay. Alam mo ako- Pag nakita mo na si Dennis yung maghahatid. Oo, sa totoo lang, bigay natin yung karapatan ng paghahatid kay Dennis. Oo, di ba? Sabihin na natin sa mata ng mga anak ni Dennis, hindi siya naging perpektong ama. Alam mo yun, parang hindi naman sa kanila lang din nangyari yun. But despite that, di ba, inaalaw pa rin yung tatay na maghatid. Sa mga iba ha, kaya ako, Diyos ko, sobra akong matutuwa for Dennis at sobra din akong sasaludo kay Julia kung ang tatay niyang maghahatid sa kanila. Magbabalik pa ang labas. Ha? Nay, teka lang. O judicial bis update to. Sorry. Kuya, imbitado ka kaya? Ay, Aba, malay mo naman dahil nanonood silang dalawa nitong ating showbiz update. lagi. Lagi. Diba? Alam mo, kaya yan ang hinahangaan kong si Julia at saka Yes. si Gerald. Hindi dahil sumisip-sip kami, kahit hindi nyo kami imbitahan, okay lang. Gusto ko lang ipagmalaki sa ating mga ka-update na si Julia at si Gerald ay walang masamang tinapay. Kahit hindi maganda yung balita about them na naichichika natin dito, Oo. never sila nagtanim ng masamang buto, At di ba, sinasabi Nay? pa rin nila, nanonood kami sa inyo. Oo. Kaya thank you so much, lalo na si Gerald, habang nag-gym yan. Oh. Kaya anyway, ang aming pagbati sa inyong dalawa, kung kailan man ito, saan gaganapin, ay kayo nang bahala. Naku, kayo nang bahala. Yung imbitasyon ninyo, sa inyo yan, karapatan nyo yan. Kung sino yung mga gusto nyo makita sa inyong kasalan. Basta Ayan. we're very happy for you, both of Yes. you. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood. Sana na hindi pa namin subscriber. Sana mag-subscribe na po kayo. I-click nyo na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po ang ating episode, meron yung komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button, at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dapat hindi yan kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po ngayon, nakapost ang aming pong napakabonggang bakasyon
dito sa Cebu. Yan. Nagbutanding watching kami tapos nagstay kami dito sa napaka-posh, napaka-peaceful, serene, beautiful na resort na Acropora Beach Resort. Dito sa Yan. Medellin, Cebu. Yes! Alam mo, naku, yan yung ating ibabalita sa kanila, no? Naku, kung magsisibu kayo at gusto nyo mag-beach at gusto nyo yung hindi matao, parang feeling nyo, sarili nyo ang beachfront. Ay, naku, Yes. dito kayo sa Acropora True. Beach Resort. At ang gaganda ng kanilang mga villas, talagang greenery. Oo, tsaka, Diyos ko, yung mga talagang ang landscape, ang bongga-bongga at lahat Instagrammable. True. At masasarap ang pagkain. Ay, naku. Wait. Yun ang importante kay Oo. nanay. Ayan ang Instagram nila at Facebook. Ayan, kontakin nyo sila dyan, ha? Yes, kailangan niyo po masubukan ng At Acropora. uulit kami rito. Ang Acropora para sa Yes. inyo. At syempre, si Brenna. Oh. Hello mga ka-update! Pa-follow naman po ng aking FB page. Ate Mrena po, M-R-E-N-A. May Meron ba nakapost silang na. mapapanood? Yes, kuya, madami ngayon. Tagal ng bakasyon natin, kuya, kaya madami-dami to. Ayan. Yes. Oo, pakipanood naman. Para, Yes. para naman kumita na si Brenna. Ah. Ang kamalditahan niya. Oo Oh, nga, anyway. kailangan paabuti na yung subscribers sa 5,000. Yan. Correct. At syempre pa, ang akin pong panaya naman kay Miss Carmi Martin. Ayan. Eto. Yung bang hindi ka nagkaroon ng asawa, it's a choice. It was not my choice talaga. Gustong-gusto ko na magkaroon ng asawa at mga anak. Sabi ko nga sa'yo, kasi mahilig ako dun sa matalino, mayaman, kasi hindi naman ako mayamang pinanganak. So, parang naa-attract ako dun sa, gusto ko ng mayaman para yumaman din ako. Eh, nabalitaan lang namin noon, naging boyfriend mo si Apa Ungkin. Oo, yun lang. Bakit hindi siya nag-prosper? Hindi ako type ng family. Kaya sinasabi nila, matandang dalaga na si Miss Carmi Martin, ano? Kay ayokong matawag ng ganyan na matandalaga. May nag-offer sa akin na gustong magkaroon ng anak. Parang I have a choice to say no. Yun yung tumatak sa mind ko na ano ba tong buhay na to? Sana hindi nyo na lang ako inanak kung ganito lang naman yung kalalakihan ko. Ayan, ang kabuuan po niyan ay sa OGBS Inspires na nasa I1PFC na rin po, ha? Yes. At syempre pa, ang OGBS TV fan page po, ha? Ang aking Chismis Newscast. At syempre, ang aking mag-iina, si Erin Diaz, si Mami Soul, at si Mira TV. Ayan, ha? At syempre pa, alam nyo, kahit hindi ako mag-makeup, ano naman ako, confident naman ako. Because of NV Skin Beauty and Wellness. Sila nagpapakinis ang mukha ko. Panghugis Oo. bigas. Si Ang Lloyd layo din. na po nang narating ng kutis Oo, ko. diba? Diyos ko, dati craters talaga siya. Oo, diba? Ngayon, kita nyo, ang laki ng in-improve. Diba? At saka yung hugis bigas na yun. Oo. Yung kanto na, di ba? Diba? Oo. Oo. Diba? Siyempre, maraming salamat sa Headway Vera Salon, sa Nail Cocktails. Thank you so much, ha? At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O si Logic Diaz, ang lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Maldita si Oo. Brenda. Hindi mo alam kung pro-kin o pro-siyan. Kaya nga, Nakakaloka, di parang ba? mapapahamak na naman siya eh. Oo, Diyos ko, parang madadamay tayo sa ano. Ay! Diyos ko, oo. Ayan, Diyos ko, oh. nakakaloka. Ayan, Tito oh. Ernie, oh. Oh, diba? Yes, Tito Ernie. Diba? Nakapanty ang lolo mo. Diba? Napakaganda ng lugar. Tingnan mo ang beach, na. Ipakita natin ang beach. Oh, ang ganda-ganda po. Oh. Ayan, Miss Tats, thank you. Thank you so much, Miss Natsley. Ayan, nakakita rin tayo ng beach. Ayan, oh. Ayan, ang ganda-ganda. Diba? Thank you po. Salamat, Miss Tats. Ayan.